Tinatanong ni Elsen, Sir, just ask lang, nagbayad na po ba kayo para maka-learn ng new skills? Paano po kayo nag-allocate pambayad sa skills na gusto nyo matutunan? Yes, nakabayad na ako many times to learn something new. Ang consideration ko dyan is, bakit ko siya gusto matutunan? Is it because I'm curious or interested, or is it just for a hobby? Or it's something that I am planning to earn from. Isang example, bayad ako sa isang poi spinning class. Di ba? Yung mga sa Boracay na nag-iikot ng apoy. Ayan, nag-enroll ako noon. Tagal na eh. Back in 2004, 2003. Hanggang ngayon, marunong pa rin ako actually. So, ang motivation ko doon was, gusto ko lang siya matutunan. Which means, yung pinambayad ko sa kanya dun sa course is galing sa entertainment fund ko. So yung supposedly, ito yung mga panggastos ko sa pangkain sa labas, pangnood ng sine, etc. Yung binabudget ko for my entertainment, dun ko kinuha yung pambayad dun sa class na yon. Kasi it's just for entertainment. Ngayon, meron akong web development online course na in-enrollan. This was back in 2008, 2009. Ang plano ko noon was eventually mag-offer ng web development service. So, online freelancer ako noon. IT industry ang tinalunan ko na field nung nag-resign ako sa engineering. Wala akong plano noon na mag-financial services. No? Ngayon, nasa financial industry ako, but IT services. So, nag-enroll ako noon. Bumili din ako ng mga libro kasi gusto ko siyang gawing profession. Ang kinuhanan ko ngayon ng budget doon is inalaw ko, gamitin ko yung pang-necessities ko doon. Actually, medyo nagalaw ko rin yung konti ng emergency fund ko. Gastos ko every month, binawasan ko yung pagkain ko. hindi mo na ako bibili ng mga mahal na mga pagkain. There was a particular course na kinredit card ko. Although confident naman ako kasi na mababayaran ko siya next month from sa sweldo ko. But I did not hesitate in using my credit card to enroll in that online course because it was part of the master plan na gagawin ko siyang source of income. So, ganun ko siya ina-allocate, no? If for entertainment, galing siya sa entertainment budget, but if it's for an income source, I will look into my necessary expenses and see kung saan ko siya pwedeng kurutin. If kailangan kong gumamit ng emergency fund ko, basta hindi mauubos, I will allow myself to use that. Ngayon, kung last resort, kailangan ko mag-swipe ng credit card, I have to be sensible about it. Ang obstacle mo kasi talaga dyan, Elsen, is kailan kakikita. Yun eh. Kasi may yung mga freelancing course, may mga nagbebenta, kunwari, copywriting course. It's an 8-week course or 2 months na course, no? It's worth around 25,000 pesos. Doon sa 2 months na yon, let's just say na it will take you another month to find a client after graduating from that class. So 3 months. So yung 25,000 na iniswipe mo ngayon or inutang mo ngayon, after 3 months mo pa mababayaran. So let's just say na plus 5,000 interest, 30,000. So on the 4th month, down ka na ng 30,000, yung unang copywriting client mo ba, magkano mo masisingil? Let's just say na 15,000 ang singil mo dun sa copywriting client mo. So, kailangan mo ng 2 kliyente. You can now ask people, other copywriters, gaano ba kadali maghanap ng kliyente? Ano ba yung reasonable amount na pwede kong allowance in finding clients? Pag sinabi sa'yo na, kaya mong maghanap ng kliyente once, at least isang client, isang buwan o once a month. So, you can simulate your cash flow and you can check if it's relatively safe to risk swiping your credit card or
applying for a loan to pay for the enrollment dun sa copywriting online course na nakita mo. So, ganyan yan. Walang hardcore rules. I'm a big fan of cash flow simulation, considering iba-ibang scenarios and see ano yung effect niya sa cash flow mo and choosing the best option. Okay? So, yun ang ating sagot sa iyo, Elsen.